Hello people, samahan niyo akong maglaba dito sa taas. A day in my life as a housewife ito. Laba dami na naman kasi puno na yung basket. Kailangan na maglaba si Inday. Kahit may bagyo sa labas, okay lang yan. Kasi hindi naman tayo sa labas maghayhay or magsampay. Dito lang tayo sa loob magsampay. Simula nang lumipat kami dito na kami nagsasampay sa loob. So hindi na ako problema ng pagkuha ng mga sampay. Whether kung kailan ko gusto kunin o tupiin, saka na. Yun lang nakagagaan na ng aking gawain sa bahay. Hindi gaya ng dati na pag umuulan, nagdadali talaga ako kumuha kasi nababasa. Kung minsan yung lumakad ako tapos pag uwi ko ulan na basa tuloy ang mga labahan. Ngayon hindi na ako affected. Iba na din ang init ngayon. Mas maganda kasi magsampay talaga sa labas kasi madaling matuyo. Ang problema lang minsan ang klima natin ngayon hindi kumaano, minsan umiinit, minsan biglang umuulan kahit mainit. Experience ko yung nakarenta pa kami sa ibang bahay dati, ay nako, minsan pag na malapit ang umuulan dahil intim na masyado ang langit, dali-dali ako lumabas kukuha ng mga pinagsasampay ko. Pagkatapos ko kuha ng sampay, uminit na naman. Diyos ko, grabe talaga noon. Pero ngayon ay salamat na lang, at least ngayon usually hapon ako naglalaba. So pag hapon, kinabukasan, na yan, tuyo na yan. Dito maglalaba ako by batch kasi hindi kaya yung laban lahat kasi maliit lang itong sampayan. 3 sampayan lang to, tapos maliliit pa. Pero okay lang yan, lahat may paraan. Talagang in-schedule ko maglaba. Ang hirap lang kasi dito sa taas pag ang tubig kadalasan mahina, hindi di usaka ba, kaya matagal matapos. Dapat lang 45 minutes lang ito sa isang load minsan umaabot ng 2 o 3 oras. Kaya pag ganyan, isang load lang lalabhan ko. Maghintay ako ng araw na kung saan mabilis ang daloy ng tubig pataas. Marami kasing nakatira sa amin, bali sa isang connection marami kami, kaya ganun. Kasi pag ikaw lang sa isang linya, malakas siya pero mahal kasi ang bayarin. Yun lang. Lahat po nakahanger ang mga damit namin, pati yung mga brief, mga hanky, yung mga socks nila, yan nakahanger yan kasi nga sa liit ng aming sampayan, at saka mas madali siyang matuyo sa mga beddings lang at saka sa mga kumot. Diyan hindi ako nag hahanger kasi mabibigat kasi. Noon pag nating labanan ng mga beddings, ay kalbaryo talaga sa akin yan kasi ang bigat. Pagkatapos kong maglaba, ang sakit ng likod ko noon. Pero ngayon dahil iwawashing na lang, parang ang gaan na ng buhay. Kahit weekly pa ako maglalaba, okay lang yan. Ngayon second load ko na to. Mga puti naman ang lalabhan ko kasi malapit nang puno ang basket sa puti Yan, natawa ako sa dalawa nung similip ako sa bintana nila. Tingnan nyo, natutulog. Diba? Magkatabi yung pusa namin at anak ko. Well, nagload ako dyan sa pangalawa. Naligo na din ako dahil ang init-init na.
Tama din pagkatapos kong naligo, natapos na din ang labahan. So ito na, ihahanger ko na itong mga puti. Mga pambahay lang to. Kahit puti siya pambahay, siniseparate ko pa din. Dahil iba ang sabon ang gamit ko dito. Brace Gold ang gamit ko pag puti para hindi na ako magzo-zone rocks. Mapapansin mo mamaya may t-shirt dito na bigay ng isang senator. Puti siya. Ginawang pambahay ng anak ko kasi sa kanya lang naman kasya. Kahit bigay yun ang senator. Sorry na senator, na alam ko hindi ka nanalo. Hindi din kami bumoto sa iyo Pero malaking tulong na din itong pambahay na t-shirt na binigay mo. Kusa mo na ang binigay, hindi naman namin hiningi. Kaya salamat na din. Mahilig pa naman ito si senator na sumayaw. Pero in fairness, ang pogi ni senator at ang gaganda ng asawa niya. Baka sa susunod manalo ka, nasa mali ka lang line up. Or ang mga tao ngayon, marunong na talagang pumili. Sa huli nito, baka mapansin nyo na mayroong carton mo na ang i-cover ko. Una carton, tapos yung cloth na i-cover ko sa ibabaw ng aming washing machine. Kasi dito kasi sa ibabaw, dyan kasi natutulo ang pusa namin sa umaga. Kasi yung anak ko matagal gumising hindi pa siya, ayaw siya papapasukin. Kasi pag papasukin siya, ay ginigising niya kuya niya. Tapos yung kuya niya late tutulog, kaya ayaw ng kuya niya ipapasok si Minggoy ng maaga. Kaya dyan yan siya maghihintay sa ibabaw ng washing machine. Dyan siya matutulog. Kaya natakot ako mabasag kasi ang bigat na din niya Kaya nilagyan ko na lang muna ng karton para hindi masyadong madirect sa kanya yung din ang bigat kasi ng pusang to. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli. Bye. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, comment, and share. Maraming salamat po. God bless us all.